Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, tawagin niyo na lang po akong Tried Boy. Itong story ay about sa anak ko. Isang gabi kasi noon, nag-chat kami ng anak ko. Ang sabi niya sa akin, padala mo ko ng 1.5. Wala na akong pera nung time na yon, kahit 1 piso. Sabi ko, nak, pasensya ka na muna, nak. Wala akong pera ngayon. Pero ang sabi niya, manghiram ka muna dyan. Ang sabi ko sa kanya, manghiram ka muna dyan at babayaran ko lang. Pero kung ano-ano na lang pinagsasabi niya sa akin, Chin. Hindi ko naman pinapabayaan yung obligasyon ko sa kanya. Nagpapadala naman ako every week. At grabe yung support ko sa kanya. Halos pinabayaan ko na ang sarili ko. Sabi ko nga, saka na lang ako bibili ng gamot ko. Ipapadala ko na lang sa kanyang pera. Itong pambili ng sana ng gamot ko. At sa time na yon, sabi niya, na need ko ang 1.5 pambayad sa boarding house ko. Nag-send naman ako ng Chin. Pang-enroll niya, allowance niya. At sobrang nasa-stress na ako. Kaya muntik ko na nga tinapos yung buhay ko eh. Pagod na ang isipan at puso ko. Pinagsabihan ko na siya noon na, nak, sa MSU ka na lang mag-aral para libre lahat. Kung dito ka sa akin magsistay, at ang poproblemahin na lang natin, pamasahe mo, para hindi ka na mahihirapan. Pero hindi po siya nakinig. Ang gusto lang naman niya ay, sa Marbel siya mag-aral. Pinagsabihan niya pa ako, Chin, pabaya daw ako. Lahat naman binibigay ko na sa kanya. Hindi naman ako nagkulang sa kanya. And straight to the point, Chin, sinabihan niya pa ba naman akong, ibenta mo na lang 2 mong cellphone at bike mo para may maipadala ka sa susunod na araw. Kaya ang tanong ko lang may pagkukulang ba ako sa anak ko? Dugot pawis para lang may ibigay lahat or may maibigay ang lahat ng gusto niya. Ang bigat sa pakiramdam. Hanggang sa may nakilala akong kapatid ng boss ko, Chin. Naghanap siya ng isang employee. And sabi niya, baka gusto mo pa ng trabaho o patatrabahuin mo dito yung anak mo. Then tumawag ako sa anak ko, Chin. Sabi ko, nak, gusto mong mag-working student? Sayang naman, pambaon din. Alam mo na. Pero alam mo, Chin, sagot niya sa akin, hindi ko daw alam mga pinagsasabi ko sa kanya. Working student, ano tingin mo sa akin, lalaki? Babae ako. Uutusan mo akong magtrabaho. Ang masakit pa doon, sabi niya pa hindi ako katulad mo. Kung ano-ano na lang pinagtatrabaho mo sa bahay. Hindi niya alam, Chin, yung pagod ko para may maipadala lang sa kanya. Ang sakit lang sa part na parang minamaliit ka ng sarili mong anak. Pag nagpipray lang ako kay God na ang lahat ng ito ay malalampasan ko din. Balang araw. Chin, kahit anong explain ko sa kanya ng paulit-ulit. Sabi ko, alam mo naman, nak, na kailangan ko din ng pera. Dahil every month ako nagpapacheck up. May maintenance pa akong gamot. Sana'y maintindihan mo. Tiniis ko na nga ang lahat. Ngayon, kahit nahihirapan na ako, ganun pa siya. Pero ganun ko din siya kamahal, Chin, yung anak ko na yan. Dahil inuuna ko makakailangan niya sa school. Kaso lang ang problema sa kanya, yung perang palagi kong napapadala sa kanya, inuubos niya sa gala. Kung ano-ano na lang yung binibili niya. Tapos
Tapos isusumbat niya sa akin. Wala daw ako naitulong sa pag-aaral niya. Kahit nagsusupport po ako sa kanya, Chin, ginagawa ko ng kahit saan-saan lang na humihiram ako ng pera. Kahit pinapagalitan ako para may maibigay lang sa kanya. At madalas ang tulog ko madaling araw. Minsan nga inaabot ako ng 5:30 a.m. Maglaro na lang. Magkapera lang. Alam ng partner ko yan. Pero ang hirap, para bang wala akong kwentang tao. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Naguguluhan na ako. Pasensya na sa haba ng sulat ko. Sana'y gumaan ang kalooban ko. Hanggang dito na lamang po ang inyong kamax, Tried Boy University. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.